kung meron ganito naglalaki ang insertions, ang term ko po dyan, hindi lang bumukol no? Lumobo. Hindi bukol yung pinag-uusapan natin dito sa insertions, talagang lumolobo. Pwede bang hindi alam yan ng Speaker at saka ng Senate President, ng House Appropriations Committee Chair, at saka ng Senate Finance Committee Chair? Hindi maaaring hindi nila alam. Ikinalulungkot ko na yun ang opinion ko. Hindi maaaring hindi nila malaman. Nalaman nila yan. Pabarya-barya kinikita nila, pagkatapos makikita nila bilyon-bilyon na pinaglalaroan itong mga politiko. Magwawala yung mga yun. Ito rin kasi, nung pinapanood ko po yung unang pagdinig ng Blue Ribbon Committee, I got the sense, and I think this was also the sense of a lot of those who watched it. Parang tumbok dito, contractors sa DPWH. Okay yun, tama yun. Pero paano naman yung politiko ng urakot? Dapat yun ang kasunod. Kasi ang tanong dyan, sino naglagay? Kasi siguro, di ba, kung ako po kunwari yung senador, yung kongresista, wala man akong pipirmahan dyan kung tumanggap man ako ng 20% dyan, di ba? Ang tanga ko naman. Siguro naman nakatago yun, hindi ba? Pero sino nagpasok sa budget? Yun ang point ko, di ba? Yun ang trace doon. Opo. Di ba? Yun ang trace doon. Sino naglagay nun? Meron bang record yan? Imposible naman yung kontratista lang ang isinubo niya sa LBRMO. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Importante mga pinag-uusapan po natin, Tito Sen. Unang-una dito, bakit niyo po sinusulong ang isang Independent People's Commission? Di ba kayo happy dito sa ginagawa ng Senado at saka ng House? Ang tingin ko kasi sa isang Independent People's Commission, ito will investigate the anomalies of all government infrastructure projects, tapos i-define natin yung powers and functions niya, tapos pag-appropriate tayo ng gamit nila na appropriation, at saka may mga purposes na pwede ito. Ngayon, hindi lang ito dapat confined sa investigasyon ng mga infrastructure, kundi sa mga anomalya. Bago ko ituloy yan, doon muna tayo sa pwede naman ng Senado, pwede naman ng House, sinasabi nila, nag-iimbestiga sila. Hindi natin sila mapipigilan. Hindi kayang pigilan ang Senado or ang House of Representatives yung sa kanilang committee or TRICOM na nag-iimbestiga. Pwede sila mag-iimbestiga. Ang maganda siguro dyan sa magiging investigasyon nila, kung merong in aid of legislation, good. Kung wala yung mga pakinabang na makukuha nila doon sa kanilang mga investigasyon, ay pwedeng gamitin ng either ng Department of Justice or ng Ombudsman kung sino ang magpa-file. Para makapag-file ng kaso kung sino dapat ang mga kasuhan para malinawan ito. Pero itong sinasabi ko, this will concentrate on this particular corruption issue na nung araw kasi nagkaroon ng parang ganyan, nalalabay yung Agrava Commission. Yes. Kaso, sinut down ng Supreme Court yan afterwards kasi sinabi na yung creation ng Agrava Commission was dedicated to the issue of the Ninoy Aquino assassination. So thereafter, hindi na relevant. Itong sinasabi ko ngayon na Independent Commission, pwedeng ito ituloy-tuloy na. Independent People's Commission. Sinabing People's Commission, ipuin na natin yung mga politiko. Hindi ba? So, okay, ang Senado nag-iimbestiga. Yung mga findings sila, pwedeng pakinabangan itong Independent Commission. Ang TRICOM ng House, pwede rin. Yung mga findings, mapapakinabangan natin. Pero ito kasing Independent People's Commission na gusto ko. Pinahal ko na to, Ito yung pwedeng dahilan kung bakit sila naghihiring in aid of this legislation na pwedeng pakinabangan thereafter. Maganda kasi yung composition itong sinasabi ko. Opo, sino ba yung composition na binabalak ninyo kung matuloy po ito? At the very least, 5 members. Okay? Dapat ito ay chaired by a retired Supreme Court Justice or a Justice of the Court of Appeals. Ayan. Pagkatapos, dapat merong isang certified public accountant na member. Meron din dapat civil engineer or architect para nakakaintindi sa mga infrastruktura. Ngayon, dapat merong representative from a reputable NGO at madaling mahanap kung sino yan. At isang academician para somebody who specializes in public administration or economics. Ngayon, kailangan lang dito appointed by the President. Bigyan natin ng term na 3 years. Yun ang sakasalukuyan, yun ang proposal ko doon sa bill. Ano po yung nakikita ninyong scope of power nito? Magiging how powerful do you envision this commission to be? It can
It could conduct investigations, file cases, issue subpoena, seek assistance or tap PNP, NBI, anything that involves anomalies in government infrastructure projects. Kasi sa ngayon, talagang, andyan naman yung, sabi nga nila, andyan naman yung COA, di ba? Una, tali ang kamay ng COA. Pangalawa, meron din mga aligasyon mga naririnig tayo So ito, kung wala sa gobyerno itong 5 na to, na ina-appoint na presidente, may specific power sila, makakapagsubpina, direct to the president ang report nito. Yan ang pinakamaganda. Siguro, eto establish po muna natin, Senator, siguro by this time, maliwanag po sa ating lahat na matindi po yung corruption dito sa infra, sa flood control. Hindi po ba? Grabe kasi napakahirap sa flood control kasi hindi mo umpisahan yan na hindi ka meron tinatawag na dredging. Yung dredging, hindi mo malaman kung nakapag-dredge kung gaano kalalim yung dredge, hindi nasusukat Yeah. Dali-daling gumawa ng corruption dyan, kaya talagang kailangan katiwa-tiwala ang mga taong pagbibigyan mo ng pondo niyan at gagawa niyan. Kaya yung mga kontratistang nakakakuha nito mga flood control projects nito ng bilyon-bilyon, dapat ang DPWH nananagot dyan na ba't pinibigyan nila ng project yan yung mga kontratista na to may na-blacklist, merong hindi tapos na trabaho, merong ghost projects. Ba't nakakakuha pa rin ng kontrata sa kanila? Ibig sabihin sasabihin ng iba, hindi kasi tinuro ng congressman, tinuro ng senador. Ibisto natin lahat yan. Kailangan alam ng taong bayan yan at kailangan malaman ng presidente lahat yan. Kasi nga, galit na itong presidente, nagwawala ito, hindi niya akalain yung nakaraang taon, masya pumutok sa mukha niya Napakatindi ng nangyari. Tsaka bihira magalit siya. First time kong makita nagalit publicly. Sabi niya, I'm angry. Malumanay pa rin, Malumanay pa rin. Okay. Nabanggit niyo, So dapat pangalanan yung mga yan. Ito rin kasi iniisip ko po, I don't know whether you agree with me. Dito sa sistema o hilat ng corruption sa infrastructure sa flood control. Binabanggit na rin naman po ito in the past, At saka dun sa presentation ni Senator Ping. Tama ba, Hindi pwedeng hindi alam ng politiko. Hindi pwedeng walang sangkot na politiko. Diyan po sa corruption na yan. Tama po ba? Imposible kung hindi alam. Palagay mo, magkano ba pondo ng DPWH particularly for flood control? Tingnan natin through the years. In the last 2 or 3 years, nung araw, mula 2011 hanggang sa kasalukuyan, tama yung figures ni Senator Lacson 1.9 trillion ang nailagay na dyan sa flood control na yan. Pero 2011 to 2025, okay? From 23, 24, 25 lang, bali in the span of 2 years, 1 trillion plus. 900 billion lang yung 2011 to 2022 to 2023. So matindi itong huli. Ngayon, yan ba nakalagay na budget ng DPWH? Yan. Dapat itanong natin. Ako huhulaan ko na yung sagot. Hindi. Imposible. Sigurado yan, may mga naglagay na politiko dyan. Nung tinatalakay ang budget sa House, nung tinatalakay ang budget sa Senate, at nung kalikutin yung BICAM. Kung hindi man nakita ng mga senador, hindi nakita ng ibang congressman yan, sa BICAM tinira yan. In other words, tama ang sagot. Ang sagot sa tanong mo, hindi maaaring walang involved na politiko. Okay. Mga next question po, Dati kayong Senate President at kayo pinaka-veterano dyan. Kung meron ganito naglalaki ang insertions, ang term ko po dyan, hindi lang bumukol, Lumobo. Hindi bukol yung pinag-uusapan natin dito sa insertions. Talagang lumolobo. Pwede bang hindi alam yan ng Speaker at saka ng Senate President, ng House Appropriations Committee Chair, at saka ng Senate Finance Committee Chair? Hindi maaaring hindi nila alam. Ikinalulungkot ko na yun ang opinion ko. Hindi maaaring hindi nila malaman. Nalaman nila yan. Sigurado. At malamang alam din nila kung sino mga naglagay at sino nagpabukol. Kasi sa amin nga kasi, nung ako'y Senate President, 4.5 years basta may naramdaman kami ganyan, ay alisin yan. Sinasabi na kagad namin As a matter of fact, nung merong nilusot sa BICAM na hindi na mailusot, kay President Duterte ko sinabi, dinirekta ko nilagay ko doon sa budget, hindi ko pinipirmahan. Mag-re-enact tayo, kung magre-enact tayo, hindi ko pipirmahan yan. Sabi ko, nagkarga kayo ng 75 billion, wala sa BICAM wala sa usapan Para saan yan? Di ba ganun anong nangyari? Kasundo kami ni President Duterte. Sabi niya, sige, pirma mo na. Bibito ko yung lahat ng linyang sasabihin mo. So, sinabit ko sa linya sa kanya.
Do, yun na, from the time, sabi ko na noon from the time of Quezon up to now, yung kaisa-isang budget ng 2018 budget lang, ang Senate President may annotation. Ako yung annotation na yun na sinabi ko, hindi pwede. Ito, ganito. Binigay namin listahan. At binito niya. To give credit where credit is due. Binito ni Presidente na dagdagan pa. Kasi nung tumawag siya sa akin, sabi niya sa akin, nabito ko na yung, Padre, sabi niya, nabito ko na yung 95 Sabi ko, boss, 75 lang yung nakita ko Hindi, may nakita pa kami 20, sabi niya. Sabihin, nilubulusot talaga di ba? Wala ko typo lang Ang laki ng difference kung typo yan. Hindi, grabe. Okay, eto po So, I think yung tanong ko naman po pretty obvious naman po yung sagot doon. And thank you for your honesty. Hindi pwedeng hindi alam yan ng Senate President, Speaker, Upper Chair, tsaka ng Finance Committee Chair. Ang tanong ko hindi ba dapat sila nagsasalita ngayon? Dahil putok na putok itong issue na ito. Hindi ba dapat nagpapaliwanag sila rito? Paano at bakit lumobo? Well, tinanong na ba sila? Kailan pa ba tanongin dito, Sen? Dapat siguro, tanongin nito dahil wala tayong naririnig na explanation Dahil ang chairman ng appropriations noon, si Saldico, kasalukuyang speaker noon si Speaker Martin. Ang chairman ng Finance sa Senate, si Grace Poe. Senate President, si Cheese. So, tanongin sila kung hindi sila nag-explica o hindi sila nagsasalita. Sige po. Number 2, dun po sa next question po. Dito naman sa sistema ng insertion, tsaka dun sa corruption na pinag-uusapan natin. Diba lagi merong hand yung politiko dyan dahil sila nag-i-insert, hindi po ba? Okay. So anong credibility na investigation na ginagawa ng Kongreso, ng House, tsaka ng Senado, kung pwedeng kasama ninyo yung mga sabwat dyan, hindi po ba? Still, hindi pa pwedeng lahat involved Hindi pa pwedeng kung ang mag-iimbestiga ay involved himself, kitang-kita. Mararamdaman ng tao yan. Mararamdaman yan na yung mga feeling guilty. Mararamdaman ng tao yan. Pati ng mga, dati namin, kaming mga nandoon na walang kinalaman doon. Lalo na kaming 12 sampa. Hindi, re-electionist pala iba. Merong ilan sa amin na bagong sampa Mararamdaman namin. Dapat naman, ganun din sa House. Dapat mararamdaman nila. So okay lang ding ituloy yung investigasyon nila kasi ano mo yan, masyadong agrabyado yung mga kababayan natin. At hindi lang dahil sa nagamit yung budget nila ng tagilid. Hindi nasira yung mga farm to market roads nila, nasira yung mga tulong sa mga magsasaka, nasira. Ang tindi ng corruption na pabarya-barya kinikita nila, pagkatapos makikita nila bilyon-bilyon na pinaglalaroan itong mga politiko. Magwawala yung mga yun. So, siguro naman sa amin, sa mga senador, saka sa mga congressman, hindi lahat yan alam yung nangyari. Ngayon na may nakakaalam ng mga pangyayari, ilabas natin. Di ba? Una, para mapigil. Pangalawa, para hindi na maulit. Pangatlo, para panagutin ang mga may kasalanan at may mga ginawa. Opo. Ito rin kasi nung pinapanood ko po yung unang pagdinig ng Blue Ribbon Committee, I got the sense, and I think this was also the sense of a lot of those who watched it. Parang tumbok dito contractors sa DPWH. Okay yun, tama yun. Pero paano naman yung politiko ng urakot? Dapat yun ang kasunod. Kasi ang tanong dyan, sino naglagay? Yun nga. Si contractor nakakuha ng ganitong kalaking project. Paano basta makakakuha ng ganitong kalaking project yan? Hindi naman magically biglang napunta yun di ba? May kausap yan na naglagay sa budget, na naglagay sa GAA, di ba? O sa GAB, kung hindi pa napapasa. Yun ang sunod na tumbok dyan. Parang ginagawa ni Senator Lacson, inumpisahan niya muna yung ano yung mga validated. Alam ko kasi na mayroon pa siyang papuntang Visayas at Mindanao. Papunta siya doon. At yung mga yung kasi hindi pa validated, itong mga binulgar niya, validated na. Right? At saka makikita mo na sino yung mga politiko nasa likod niyan. Pagdating ng ibang region, pati nung region pababa, kasi na-concentrate masyado sa region 3, di ba? Usually kasi, inaamin naman nila sinasabi naman natin, nakakarating sa amin easily mga 20% to 40% yung politiko na nagpasok nun Yun ang ino-offer ng mga kontraktor Grabe, no? So, ang tanongin, papunta na yan dyan. Yan ang kasunod dyan. Yung kote, sana itong mga kontratista medyo matauhan Di ba? Yun nga, hindi ba kailangan niya ng whistleblower dyan? Mula sa isang contractor o taga-DPWH? Kasi siguro, di ba,
kung ako po kunwari senador, yung kongresista, wala man akong pipirmahan dyan kung tumanggapan ako ng 20% yan, di ba? Ang tanga ko naman. siguro naman nakatago yun, hindi ba? Pero sino nagpasok sa budget? Yun ang point ko, di ba? Yun ang trace doon. Opo. Di ba? Yan ang trace doon. Sino naglagay doon? Meron bang record yan? Imposible naman yung kontratista lang ang isinubo niya sa LBRMO o sa opisina ng Committee on Appropriations, biglang pinasok niya. O basta pinasok sa DPWH. Hindi pwede. Unless nasa DPWH talaga yung budget. At doon talaga nagmula. At inangkin lang ng politiko. O, pwede rin may gano'n, ha? Hindi all the time insertion yan. Pwede rin gano'n. Kasi ang isa sa mga nababalitaan ko, no? At nagkakaroon ng away-away din yung mga congressman dyan, eh. Kasi may isang senador. Mayroon siyang project sa isang probinsya. Yung district na pinataka nun, kuminsan inaangkin nung congressman. Yung pondo? Yan ang kwento. Inaangkin. Imbestigahan nyo rin yun. Kasi yun, kasama sa mga ikangay aalamin natin. Kung ito'y chismis, kung ito'y totoo, nangyayari ba talaga to? Malalaman natin. Kaya, balik ako doon sa original Independent People's Commission. Taong bayan ang nasa likod ditong komisyon na to. Hindi mga politiko. Para dito, magkabisto-bistuhan na talaga. Once and for all, mapatino natin ang takbo ng bansa natin. Ang laki ng pera. Ang dami naghihirap. Billion pala yung tinatapon nyo sa flood control, eh. Bunyog! Anak na siopaw. Di ba? Halikan na kasama ka. Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog!